So, Solid Squad, alam mo ba na sa isang click mo lamang ay pwede nang maglaho ang pera mo dahil lamang sa tatlong security keys. So, kailangan malaman mo to bago ka basta mag-transfer ng pera. So, pag-usapan na natin yan. Unang-una ay phishing fake customer service. So, ano nga ba yun? Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, marami kumakalat na mga fake na links at mga email or kaya tawag na nagsasabi na i-click mo yun tapos humihingi ng OTP. So, yan ang unang na natin pag-usapan. Huwag na huwag niyo kung gagawin yan. Huwag kayong basta-basta magbibigay. Alam na naman natin yan. Yung OTP ay hindi basta-basta ibinibigay. Kasi dahil dyan, pwedeng mawala yung pera niyo. Marami din kumakalat yan na i-click mo yan kasi pwede kang manalo or anniversary ng Hariba, Gcash, Paymaya, ganun, o iba pang e-wallet. Doon lang po kayo laging transaction sa mismong apps po ng e-wallet na ginagamit nyo. Pangalawa naman, at yung pangalawa nga ay yung floating transaction tuwing may system maintenance. So, ano naman yun? Ayun naman yung kapag minsan ay merong ina-update o ina-upgrade yung mga system. Nagkakaroon kasi ng problema yan. Halimbawa, may naka-note dyan na hindi ka pwedeng mag-transfer kasi na meron silang system maintenance. So, kapag kasi just na yan o araw na yan naglagay ng pera, pwede yung pera mo ay hindi agad pumasok o hindi mo agad ma-withdraw kasi nga meron nga silang ginagawa. Pwede naman yan bumalik kaso nga lang pwedeng abutin ng ilang oras o araw kasi nga may system maintenance. So, ayun ang isa rin sa inyong iiwasan mag-transaction sa ganun kasi may mga note naman yung mga yan. At yung pangatlo naman ay yun ang sinasabi ko sa inyo ay yung mga maling detalye kapag nagta-transaction. So, ano ba yung mga yun? Yung kaya sinasabi kong maling mga detalye kagaya ng halimbawa, yung ibinigay niya pala sa'yo, halimbawa may customer sa'yo, nagpa-send ng pera. Ang binigay niya lang sa'yo ay nickname, hindi yung full name niya. Tapos yung account number niya, nagkamali, hindi niyo na double check na send nyo. So, ayan, hindi agad-agad niyo makukuha yan. Tapos, ang isa pa dyan, may experience ako na isang customer na imbis ang ginawa niya ay bank transfer, ay basta niya na lang isinend yung pera. Ang gamit ko naman noon ay gumamit siya ng, dapat kunyari ay Gcash to Gcash, Maribank to Maribank, ganun. Ang ginawa niya, basta niya sinend money kasi akala niya kapares lang ang ginagawa sa Gcash na basta isa-send. So, hindi niya agad sa akin sinabi na yung ginamit niyang account ay hindi pala Maribank. Ginawa niya ay basta niya na lang sinend yung pera. So, ang nangyari ay ayun, nakain si pera, naipit sa system, tapos nahirapan siyang asikasuhin. So, kinukuha niya sa akin kasi daw may reference. Sabi ko nga, hindi ko po yan makukuha kasi wala akong pumasok. Dahil nga po, hindi po bank transfer ang ginawa niya. So, siyang mahirapang mag-ayos. Isa yon sa maging problema. Tapos, syempre, lagi niyo rin ito-double check lahat ng details kasi nga, isang mali mo lang dyan, napakahirap, ang laking abala, lalo na kung hindi ka masyadong mateki na tao. Sana lahat to ay nakatulong sa inyo at mag-subscribe ka na lang para sa iba pang update. Maraming salamat po.